Isang nanay, tinangkang magpakamatay dahil sa kanyang dinadalang problema. Dito po kami ngayon sa Barangay Daganas po, bayan po ng Bulan, Sorsogon. Sohol Sohol, lang. nagpaparenta po. Nagpaparenta lang. Opo, asan po yung asawa niyo? Minatay na. Mula na isinilang siya, kami na talaga nag-ano sa kanya. Subali yung mga magulang po niya, isa po doon anak niyo po. Isa, Marjorie. Yung babae po. May Asan po yung nanay niya? May asawa naman. Yun, parang hindi ko na manuhan, nagpanggaang na nga patay. Sana ay marami ka pang matulungan, Kuya Kens. Kami saludo sa iyo. Kahit na ano pa mang pagsubukang dumating, kami ay naniniwala sa kakayahan mo. Bulan kong namumuan, ang ugatsan sa ato kilikanan. Bungto ko, ikaw man lang, sa puso isip di ko tutukalan. Bulan kang may kakayunan, simbolo mo liwanag sa kaduluman. Sa eksperyensya asin inagihan, naging agyat sa mga katauhan. Sa tupaman maging niyan, talubo mo hininguhang dagson. Dangga duguan naging kapital. Maabot Hindi pa man kami nakakarating at nangangalahati sa aming pupuntahan, naabutan na kami ng malakas na ulan, pero hindi pa rin kami tumigil sa aming misyon. Ayan, isang maliwalas na umaga sa ating lahat. Subali, kanina pa po sana kami kaso naabutan po kami ng malakas na ulan. Andito po kami ngayon sa Barangay Daganas po, bayan po ng Bulan, Sorsogon. Subali, mayroon lang po tayo pinuntahan at nag-live po tayo kahapon. Tapos, mayroon pong pumasok at recommend po sa atin si nanay. Kaya tanungin lang po natin kung anong sitwasyon po ni nanay. Nay, ayan, dito po si nanay. Ikabit ko lang po ito para... Nay, ano po pangalan? Perla. Perla. Perla Perwelo. Nanay Perla Perwelo po. Ayan, kasama po niya yung kanyang apo. Bali, asan po yung nanay niya? Sa Manila. May asawa naman. May asawang iba na po. So, bali, iniwan po sa inyo? Oo, ini saray pa. Maliit pa talaga na ano. Ano pa lang. Ako na nag-alaga. Ikaw na po. Ako na nag-alaga. Kaya So, naman, ang tatay sa Leyte. Lady po. Hindi naman binalikan. Ano po yung, yung hanap buhay ng asawa niyo po? Dati, Opo. ano man, farmer. Ano lang, iba-iba lang na nagkukupra. Pero wala man kami wala man kami na kuprahan. Opo. Yung nag-ano lang siya, nagpapa, lang, kung sa kuan, sohol Sohol, lang. nagpaparenta po. Nagpaparenta lang. Opo. Asan po yung asawa niyo? Minatay na, Matagal na po? matagal na, mag-sobra na, mag-sobra na, mapur na, 4 Opo. years na. Bali, ikaw na lang po yung naghahanap buhay? Hindi, yun ang dalawa, kay may lula na ako, hindi naman ako. Ay, may sakit Tulong-tulong ka po? lang, mayon ako yung baga na pag, wala ako may ng karamdaman ko, Opo. napabanti man ako, yun ako parang kardel. Sarili niyo po? Hindi, Lupa niyo po? Sarili? hindi. Nakikitanim lang po kayo? So bali po, nakapunta po kami dito kasi nag-live po ako tapos nagpasok po yung isa sa mga anak niyo po. So bali, asan po ngayon si Ate Sheila? Sa Camarines Sur.
Opo, kasi nag-message po sa akin na naawa din po siya sa kalagayan niyo po. Ano po yung trabaho ng ibang anak niyo po? Yung ano ko na, dalawa ko na lang. Kaya ang isa may ano naman yun. Kaya nagsuka ng bago. Yung parang na ano siya, na-hospital na kumplain sa bulan. Hindi na masyado makakuha ng mga bigat. Kaya yung bunso ko, tumigil na sa pag-aaral. Opo. Siya na naghanap buhay. Pag minsan, siyempre, wala naman siya mga anuhan. Kaya ano lang, nagbaka, rin lang, ano. Gaano sabak- ba, ano, Nay? Sabak lang, sa mga kupra. Kaya may magpasabak na huling, yung ganun. Ilang taon na po yung bunso yung anak niyo po? Ano na, 21. So, bali, wala pa pong asawa? Wala pa, kaya naawa man sa akin kung mag-asawa dahil siya, ano na kami, Opo. So, bali, ilan po kayo dito sa bahay? 4. Aw, mga 5. Apat. 4 kaya kami. So, bali, siya lang po naiiwan sa iyo pag may trabaho yung ibang kasama mo po. Wala ngayon ito, eskwela. Pwede na sama. So, Anong sitwasyon niyo dito o kalagayan niyo? Kumusta naman po yung buhay? Minsan, siyempre, maghihirap ka kay, nabi kong pag minsan baga wala namang trabaho, may nagkasakit yung inaasahan ko lang yung bunso ko. Siyempre, pag minsan, tipid-tipid na lang, yung Opo. pinapaano na lang yung, kung ilan lang yung kilo, ano na lang yun, hanggang na makakasyet amin. So, bali, itong bahay po, sarili niyo po, Sarili, yung lupa. yung lupa, yung dunar ng Ay, so, bali, inano lang po sa inyo ginawa. luti-luti na, Opo. luti-luti na. So, yun, ito po pala kasama nyo. Pwede ka makausap, te. Yan. Ano pangalan mo, te? Marian Fernando. Mariel? Opo. Ilang taon ka na? 10 years old. Ayan. So, bali, kasama niya po yung kanyang apo. So, bali, asan ngayon yung papa mo? Andun tabi sa Leyte. Leyte? Bali, di na siya napunta dito? Opo. Hindi na. Pero Tagal pinapadalang ka naman. Ano lang, yung bulan, nakadaan na, buwan, hindi na buwan na yun. August, 500 pesos. Pangalawa, 300. Yun lang. Mula na isinilang siya, kami na talaga nag-ano sa kanya. So, bali, yung mga magulang po niya, isa po doon anak niyo po. Isa, Marjorie. Yung babae po. May Asan po yung nanay niya? May asawa naman. So, bali, pinupuntahan din po siya. Minsanan lang, kay may kambal. May anak na siya. 3. May anak na. Nagkambal, tapos may panganay na lalaki man. Bali 3 kayo ang kambal. So, bali ate, hinahanap mo din sila papa mo, mama mo? Opo. Namimiss mo din sila? Maliit ka pa ba nandito na kay lula mo? Opo. Ano yung pakiramdam na di mo man lang nakakasama yung mga magulang? Malungkot. Malungkot? Opo. Kung sakali makakapanood nito sila mama mo, ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Baka para malaman nila mama mo. Kasi nga si tita mo nakapanood ng mga vlog namin, live namin, napanood niya yung mga kababayan natin dito sa Bulan. Kaya gusto rin niya na kahit papano mapaabutan kayo ng kahit kunting tulong lang. So kung nanonood si mama mo, anong gusto mong sabihin? Sana po masaya siya. Na may bagong anak na Opo. Sa papa mo, anong masasabi mo sa papa mo? Naiinggit ka ba sa mga nakikita mo na kumpleto sila? Hindi. Parang nasanay ka na si Lola yung nagpalaki sa'yo? Opo. Kung wala si Lola mo, saan ka ngayon? Kasi maliit pa po siya iniwan na. Maliit pa. Maliit pa po. Ako na nag-ano sa kanya. Bali, nag-aaral po siya ngayon. Nag-aaral, grade 5. Grade 5. Ngayon, walang pasok. So, bali po, Nay, kapag magtungtong siya ng high school o college, paano po yan? Saan niyo po kukunin yung pagpapaaral sa habang kanya? nabubuhay pa ako, Opo. hangadong ko na makatapos talaga siya para pag-aaral para di magtulad sa amin na hanggang ngayon. Opo. Pa rin, Naghihirap pa din, naghihirap pa rin. Kasi po kami, lang po kami, isang concerned citizen lang po na
kahit papaano, pabigas-bigas, nagbibigay po kami. Tapos nakita po kami ni Ate Sheila, isa po sa viewers ko din, na anak nyo rin po, na nag-request, baka pwede ka po mapuntahan. Kaya nagpunta po kami ngayon para malaman po yung sitwasyon nyo. So, Nay, ano po yung gusto nyong panawagan? Sakali may makapanood nito na makapagpaabot ng tulong. Ang gusto ko lang kung may nanonood man, Opo. hindi man nakakahiya. Hindi man po at Ang gusto alam ko po lang na na yung- maiba, ano lang, kung may gusto tumulong na masikaunti, Opo. maibaba ko lang yung bahay namin kasi ano na yung haligi. Ay, ano na po yung haligi nila, oh. Hindi ko naman makakayanan kasi ang Opo. hanap buhay ng anak ko, ano lang talaga, ano lang sa pag-ano nito, araw-araw. Kasi ano po kami, parang kami lang po yung magiging daan para makita po yung sitwasyon nyo. Kasi yun, yung napapaabot lang namin, yung kaya lang po namin muna kasi nagsisimula pa lang po kami. Pero kung sakali po may makapanood ng kwento nila nanay at kanyang apo po ay iniwan po ng magulang at may ibang asawa na po yung nanay. So bali yung tatay po may asawa na din. May asawa na din. Pero, pili tabi, sir, na ipanawagan ko sa papa niya. Apo, sige po. Ayan, may panawagan po si nanay. Yan, nawagan ako sa imo, Manuel. May pamilya ka man na iba. Alam mo, mambaga na matanda na ako. Matanda na ako, hindi ko na kaya Kaya, maski, lang, paunti-unti. Isipon mo na lang para sa anak mo, hindi na sa amin. Sa anak mo na lang. Kasi, yan, ang bunso ko, yun lang ang naghahanap buhay. Siyempre, pag minsan wala namang trabaho, naawa man ako dito, siyempre ang sangkap niya sa kung araw-araw, siyempre, man yun ng pagbaon, kung ano kailangan niya. Kahit kaunti lang, yun ang pinapanawagan ko, Manuel Arches, na di niya malimutan ang anak niya. Ayan. Dito sa Barangay Daganas. Opo. Yun po, nanawagan po si nanay sa papa po ni, anong pangalan po ni ate? Mariel. Ayan na sana naman daw po ay magpaabot din po ng tulong pangbaon-baon ni ate kasi nag-aaral po. Ayan, at ba't naiyak ka po, Nay? Naiyak lang ako dahil sa tagal Sa na talaga. sitwasyon. Namatay yung asawa. Una na namatay ko talaga. Kasi isayan mo talaga. Parang di maubos-ubos. Opo. Di ako mag-ano ko si Bra na salita. Talagang tama-tama lang na ko. Ang una ko talaga namatay yung panganay ko. Ano po yung kinamatay? Namatay yung nanganak siya. Opo. Tapos pag isang buwan namatay, ako pa nag-alaga sa kanya dito. Yung ang katawan niya, naparalisa. Tapos pang naman, dalawa ko na nangyari sa amin, ang asawa ko nagka-cancer. 3 taon siya, inalagaan ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero nagtiyaga ako, parang gusto ko pa mabuhay ang asawa ko. Kasi mahirap na baka pag nawalan yung asawa. Opo. Pangatlo naman yung pang-tatlo ko, yung yupre ko, namatay naman. Opo. Hydrolipados, yun. Parang hindi ko naman, nagtangka ang matay. Kasi yun ang talagang inaasahan namin. Kahit pa paano nakaanuman sa Yan, naiyak po si nanay. Alam yun ni Sir Daryl nasa Purpis. Kaya nga binalik ako. Naawa sa akin kasi alam niya. Alam talaga ni Sir Daryl na yung sa buhay namin, kahit sila-hisay ko man. Kahit interview ako dito. Kaya binalik ako ulit niya sa Purpis. Kasi naawa namin siya. Totoo yun ang sinasabi ko. Yan Yun po. na, nagkaiyak ako. Kasi siya na, Opo. ako. Handa naman po silang makinig sa kwento nyo po. Kaya naiyak po si Nanay Perla kasi po di natin alam na marami pala siyang namatay na kamag-anak. Ilang pong anak yung namatay nyo po? Ang panganay ko una-una, Opo. 5 years na. Opo. Yung panganay ko na namatay. Tapos sumunod yung asawa ko. Opo. Tapos yung sunod naman yung anak ko na si Jupre Pervilo. Grabe po pala yung pinagdaanan ni Kaya nanay. nagmuntik na ako magkangka na magpakamatay talaga. Inawat lang ako ng bunso ko na anak. Kasi syempre may mga maiiwan ka po na nagmamahal din sa'yo. Kagaya ni... Hindi ko na maasikaso pa. Kasi na ko, di ko na talaga maano. Parang
Siyempre, nagkautang-utang man ako, baon ako sa utang. Opo. Sa pasunod-sunod lang din yung problema. Pero dapat nga, hindi ko naman yun isa-side-side. Pero at least ano po kayo, malabas nyo po yung problema nyo, may mapagsabihan kayo. Kasi yun nga po, sabi mo na muntik ka nang makaisip na magpakamatay. Pero mas maganda po na sinasabi nyo po yung problema nyo para at least papano meron po makapagbigay ng payo. Parehas nito, di naman po namin inaasahan na makakapunta kami dito. Dahil din po sa nagmamahal nyo na anak, kaya kami nakapunta dito kahit konti lang daw. Ayuda kasi nagbibigay talaga kami, sabi ko, bigas-bigas lang po kami. Pero gusto din niya na matulungan din kayo kahit papano. Ano po masasabi mo kay Ate Sheila? Salamat sa anak ko. Kahit may asawa na siya, talagang ano yun, pag may pera yun, natulong na sa amin. Pero pakunti na lang kasi may mga anak naman siya nag-aaral. Tatlo ng anak niya, 2 nag-aaral. Tapos ang bunso niya. Kaya naawa man ako na ano. So, bali po, andito tayo kila Nanay Perla. Salamat sa anak ko. Kundi sa anak ko, di man kamo Opo. Kaya nagpursige din po kami na makapunta dito kasi syempre, anak din po ako at syempre gusto ko din po na makapagpaabot ng kahit kunting tulong. Kasi alam ko din po yung isang anak na mapagmahal sa magulang na makapagpaabot kahit kunti. Kaya yun, may dala po kami na bigas lang po ito tsaka kunting noodles. Ayan. Ito po. Para kung sakali na may makapagpaabot po ng tulong. Sabi nga ni Nanay, gusto daw po niya na maibaba itong bahay nila kasi kapag maulan po, na ano po ito? Na tulo-tulo na yun sa loob namin. Nandito po. May planggana nga. Tapos yung kuryente namin, nilalagyan ko na lang ng payong kasi Yan, ito pag po. di mo linagyan ng payong, Pasok po tayo. nag-grounded na kami, nag-grounded kasi natutuluan yung So ayan po, ito po yung loob ng bahay nila Nanay at linagyan po ng payong kasi gawa nga daw po kapag umuulan, subali at ito pong kuryente na to, nababasa po yata at itong lahat na ito po ay nagga-ground kaya delikado din po sa mag-anak na kapag umuulan, syempre di maiwasan na humawak dyan, nag-ground daw po sila Nanay kaya sa mga gusto pong magpaabot ng tulong para kila Nanay, paabot po natin ang ating pagmamahal kasi sobrang kaawa din po ang kanilang sitwasyon. Lalo na nga po, namatay na po yung kanyang asawa, tapos 2 anak po yata yung namatay niya. Kaya ngayon, sila na lang po yung nagtutulungan para at least papano, mayroon po silang pang araw-araw. Kaya sa mga gusto pong magpaabot ng tulong o pagmamahal, ayan, para kila Nanay Perla, ipaabot po natin, babalik po kami dito. Kapag mayroon naman po tayo na budget kasi sabi ko nga po, wala talaga tayong sa mga ganyang bagay kasi yung kaya natin ngayon ay ayuda lang po, bigas, noodles, tsaka sardinas. So yun po, maraming salamat po. At nakausap natin si Nanay Perla. Hanggang dito na lang po sa mga di pa po dyan nakasubscribe sa YouTube channel. Subscribe po Kuya Kens TV at lagi ko pong sinasabi, tumulong tayo sa iba. Kahit tayo kapos din tulad nila. Po, keep safe and God bless sa ating lahat. Bye-bye po. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iiyak. Sige, iyak mo lang ang bigat na nararamdaman. Asahang may makikinig at may balikat na masasandalan. Para kahit papaano ikaw ay mapangiti sa simpleng paraan. Kanyang mga payo ay nagbibigay lakas para kayanin mo yan. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kahit na gano'n man kalayo kanyang tatawirin, maiabot niya lang ang biyaya. Nalulungkot man ay ati dahil ligaya, kumakatok sa bawat